wala pa po akong narinig na pag-uusap tungkol sa sufficiency in grounds. Yan. Ang naririnig ko lang lagi, sufficiency in form and substance. Ngayon ko lang po yata narinig itong bago na rule na ito, sufficiency in grounds. Si Sara, 1,000,000% hindi nila maareglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000% hindi mo maaareglo? The answer did not specifically controvert any of those material allegations. They are deemed admitted. Only a general denial can be said to be can be said to have been interposed. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods at maglalambing na naman sa inyo. Isang like, isang share. All goods na po tayo dyan. Pero bago tayo magsimula sa ating talakayan, magpasalamat na tayo. Dahil yung COMELEC ay nag-desisyon na ho. Ang sabi dito, kapopost lang 1 hour ago, COMELEC clear Senator Marcoleta of election offense. Ang sabi rito, ibinasura ng Commission of Election, which is COMELEC, ang investigasyon sa umano'y hindi pagsiwalat ni Senator Marcoleta Rodante sa election donors sa kanyang statement of contribution at an expenditure o SOSE nga noong 2025. Sa kabila nito, inirekomenda ng COMELEC and Bank sa Political Finance and Affairs Department na magkain ng reklamo laban sa high-profile contribution ni Senador Marcoleta na sina Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Biray. Bunsod ito ang hindi pagsumite ng kanilang mga report tungkol sa contribution sa loob ng 30 araw pagtapos ng eleksyon. Investigasyon sa umano'y non-disclosure ng election donor ni Senator Marcoleta sa SOSE, ibinasura na ng COMELEC. Goods! All goods yan! Yan ang maganda. Pero ngayon, since nabasura na, sana bakbakan na ni Senador Marcoleta itong mga bumibira sa kanya. So, sa gantong mga paraan, mukhang good job ka ngayon na melek-melek sira. Ulitin natin na investigasyon sa umano'y non-disclosure ng election donor ni Senador Marcoleta ibinasura ng COMELEC. Wow, the best. At meron pa mga, alam nyo, mga maraming ngayong banat sa impeachment ni Bibi Sara. Number 1 dyan, bakit ba mahilig mag-iiyak itong si... sabi rito, yung usapin ng ipapasok ko lang kasi karapat dapat ba ma-impeach si Bibi Sara? Bibi Sara may karapatan bang hindi dumalo sa hearing ng Justice Panel? Pwedeng hindi dumalo si Bibi Sara. Karapatan niya ho yan. At bakit si Bonget hindi nga humarap Ang tanong dito, nagdeklara na sila na sufficient in ground. So hindi nangangahulugan na porket na sufficient in ground, pwede na nilang mapatanggal si Bibi Sara. Diyan lang yan sa Kamara. Sa Kamara lang ho kayo masaya, pero sabi nga ni Senator Panyelo, ni Attorney Panyelo, hindi aabante yan. Sa Kamara, oo. Pero pagdating dito sa mga senador, hindi ho ma-aprubahan at mababasura na rin. Kita nyo yung kay Senator Marcoleta, nabasura na. Good news yan. Ito na, impeachment complaint versus Bibi Sara, sufficient in ground. Breaking, idineklara ng House Committee on Justice, papakita ko na sa inyo. Dineklara ng House Committee on Justice na sufficient in ground ang mga reklamong impeachment na hinain laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit sufficient in ground? Yun daw ay pinag-aralan nila. Totoo ba? O pinagtulong-tulungan nyo si Bibi Sara? Hindi nyo pinag-aralan yan. Dahil sa mga galing na abogado, lalo na sa Supreme Court, ayaw nga nila
na ituloy nyo ang impeachment. Bakit? Eh yan ay isang pamumulitika lang. Diba? Spotted na naman yung mga, alam nyo dito, spotted talaga sila dito. Pero, meron akong papakita ng video sa inyo. Itong kay Senador Marcoleta, ay Congressman Marcoleta, ngayon ko lang narinig ang sufficient in ground. Oh. Meron siya dito eh. Alamin natin ito. Ito. Since I was chief of staff here way back 2004 up to 2024, I've witnessed impeachment proceedings against presidents, one ombudsman, one chief justice. Pero wala pa po akong narinig na pag-uusap tungkol sa sufficiency in grounds. Yan. Ang naririnig ko lang lagi, sufficiency in form and substance. Ngayon ko lang po yata narinig itong bago na rule na ito, sufficiency in grounds. Could you please clarify me on For the this? satisfaction of the Honorable Marcoleta, please allow the chair to read Section Ate naman, parang high blood ka agad Inaano ka ba? 7 of the Rules of Impeachment of the Ala, House of paano? Representatives adopted by the 20th Congress of the Philippines. Section 7, Submission of Evidence and Memoranda. After receipt of the pleadings, affidavit and counter-affidavits, and relevant documents provided for in Section 6, or the expiration of the time within which they may be filed, the committee shall determine whether the complaint alleges sufficient grounds for impeachment. That is for the satisfaction of the Honorable Marcoleta. May I know, Madam Chair, Yan, when the, yan. when Banatan mo, the Congressman rules Marcoleta. were promulgated? Birahin mo, para magtanda na yan. Si rehistro. Dahil ngayon ko lang dinarinig at ngayon lang dinarinig natin kababayan, yan pinagsasabi niya. Para daw maliwanagan, itong si Congressman Marcoleta, binasa pa. Oo, ano ba yung nilalaman yan? Bakit ba tain-tai kayo na impeach si BP Sara? Yan ba talaga ang utos sa inyo o may kalakip na naman na kwarta o kahon yan? Nagtatanong lang ho, baka mamaya masaktan kayo. This was not has furnished a been the copy. rules of impeachment of the 19th Congress, which the 20th Congress adopted. So it's not new. Hindi po siya bago. Kasi This nga- has been part of the previous rules, which were used during the past impeachment processes. Saan nyo nakuha yung sufficient in ground? Parang bago nga, ano? Kalarawin natin, Po, kasi bago lang po sa akin yung sufficiency in grounds. Hindi ko po narinig yan sa mga dating proceedings. Yun lang po. Salamat po. There are no other manifestations on the third impeachment complaint, then we are calling the endorser of the fourth impeachment complaint to manifest their position on the sufficiency in ground. Tigil-tigilan nyo na kami. Kayo-kayo lang naglolokohan dyan. Sabagay, weather-weather lang yan. Panahon nyo ngayon, sa susunod kami naman. Sa susunod, BP Sara naman. Sa susunod, Tatay Digong naman. Sa susunod, wala na kayo dyan dahil hindi na kayo mananalo sa 2028. Asahan nyo yan. Madam Chair, The Honorable Deputy Speaker Paulo Ortega. Nako, yan pa isa together pa with yan. my co-endorser, the Honorable Bienvenido Abante, batay naman po sa ating manifestation at waiver po na pinadala, nakikita naman po natin na wala pong direktang mga sagot at puro general allegations, general po na denials lang po yung sagot at kahit anumang kasunod dito o dagdag ay mag-cause lang po ng further delay. Ito sasabihin ko sa inyo. Yung ginawa nyo ba kay BP Sara, ginawa nyo rin ba yan kay, sa amo nyo? Yung ginawa nyo ba kay BP Sara yan? Kay BP Sara ay, pinagplanuhan nyo ba talaga ng husto? Kasi nung na-impeach, hindi pala na-impeach, merong banat kayo kay, kay BP Sara, kay Bonget Kunyari may complainant, pero mabilis nilang nabasura. Ito naman, ginawa nila ng trick, may complainant, 4, dalawa nakalusot, 2 inetsapera nila. Kasi yung 2, talagang walang sufficiency.
O yung subsustansya, wala ka talaga makikita sustansya. Kaya akala nila ito, yung third and fourth, sino ba nag-file ng third and fourth? Di ba si Dilimao, at saka itong si Max Alvarado, at saka si Boy Dila. Di ba? Sila yung mga nag-file niyan eh. Yan yung kinopya nilang file doon sa mga nauna, last 2025. Ngayon, sa Kamara, sila uusad. Kasi lamang sila, di ba, nagbotohan, 52-10. Ano kalalabasan nun? Di panalo sila sa bilangan, pero maniwala kayo, dyan lang sa Kamaran, kahit may sufficiency in ground, dyan lang iikot ang impeachment. Hindi naman kayo sisiputin ni Bibi Sara eh. Sisiputin ba kayo? No way. Hindi nga kayo sinipot ni Bongbong eh. Si Bibi Sara pa sisipot sa inyo. Tigil-tigilan nyo kami. Tsaka, hindi nyo na maloloko ang taong bayan. Oo. Hindi nyo maloloko. Bumilang kayo ng ilang araw. Pag hindi yan nasagot ni Bibi Sara within 30 days na sinasabi nila at hindi humarap si Bibi Sara, sigurado yan basura na. Kasi kailangan magdesisyon eh kung isusumiti ba nila sa higher chamber. O, di ba? Wala naman silang magagawa kung ayaw ni Bibi Sara. Hindi naman nila pwedeng ikulong kagad si Bibi Sara. Dahil yari sila. Di ba? Sino ba sila? Inutos ba na Supreme Court na panagutin si Bibi Sara? Walang ganun. So dito, puro OA ang mga congressman dito. Puro overacting lang. Nagpapakuha lang ng simpatya. Ha? Pero tandaan nyo, yung sinabi ni Congressman Toby, ito ang pakatandaan nyo. Baka mawindang kayo. Dahil si BP Sara, hindi nagpapaareglo yan. Never magpaareglo si BP Sara. Alamin natin ito. Para magulantang itong mga ito, pagdating ng susunod na kabanata. Si Sara, 1,000,000% hindi nila maareglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo, yung 1,000,000% hindi mo maaareglo. Di ba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito, siguradong hindi nila maaareglo. Alam ko yon at alam nila yon. Tandaan niyo yung sinabi ni Kachobi. Si BP Sara, hindi niyo kayang aregluhin. Ngayon marami nag-iiyakan. Sabi ko nga sa inyo, lumalabas na ho yung mga basher ni Senador Marcoleta patungkol bakit daw ibinasura ng COMELEC. Ano daw nangyari? Isa lang. Tandaan nyo kasi walang sustansya yung binibintang. Nakakaloko kasi. Nagtatanong pa sila. Lumalabas yung mga bulager nila eh. Ano daw nangyari? Bakit binasura ng COMELEC? Tandaan nyo magaling ang depensa ni Senador Marcoleta. Abogado yan. Trial lawyer. Kaya alam niya mga pasikot-sikot. Abogado rin itong COMELEC chair. Diba? Kasi binintangan siya. Ni Espiritu, diba? Pinailan siya ng kailangan daw managot dahil meron daw mga fund nung 2025 ata yun bago siya congressman, nung tumakbo siyang congressman. Ano na ngayon? Lumalabas na iyakin kayo. Tapos ito naglalabasan yung mga bulager nila, nakakaiya. Bakit daw? Gusto niyo ba panoorin? Wag na. Sabihin ng bulager, binibira natin siya eh. Ito si yung babaeng kulot. May banat kay BP Sara. Ikaw naman, Teng. Masyado ka naman. Dito meron tanong dito. Ikaw ba? Papayag ka bang matanggal si Senador Marcoleta? Ako hindi. Kasi ito, si Senador Marcoleta, ang susunod, kung papalarin lang at binigay, parang na ni BP Sara na, okay. Senador Marcoleta, ikaw ang pangalawang pangulo. Sana lang kasi magaling ito eh. Tanong, ikaw ba papayag na matanggal sa Senado si Senador Marcoleta? Ay, nako, iiyak ang mga talunan. Kasi ngayon pa lang talunan na sila eh. Diba? Nabasura nga eh. Eto tayo. Dito tayo mag-focus. Ano meron dito? Like father, like son daw. Bakit masyado kang iyakin, te? Paano natin mapagkakatiwala
lahat po tayong nagbabayad ng buwis. Ah. Paano natin mapagkakatiwalaan na nagagamit ng maayos ang kaban ng bayan kung ang vice-presidente ng Pilipinas ay kung saan-saan ginagamit ang perang hinihingi niya? Nako, grabe ka Nilabag naman. niya ang tiwala natin na dapat maayos na paggasta ng pera ng bayan. Te, paano mo nasabi na nilulustay ni Bibi Sara yung pondo ng bayan? Meron ka bang brain? Bakit hindi mo tignan si Bongit? Bakit hindi mo tignan yung amo nyo? Di ba? Bilyones ang usapan na maleta dito, te. Tapos eto, kung question ninyo saan ginagamit ang pera, wow naman, te. Magaling ba yung brain mo? Parang hindi na kami naniniwala talaga eh. Nag-aral ka sa magaling na eskwelahan, kumuha ka ng abogado, abogasya, pero hindi mo alam kung ano yung tama at mali. Ano ba yung tama pinaglalaban mo? Bakit kailangan mong i-impeach si Bibi Sara? Kasi daw, sabi ni Aling Ledesma, malamang utos ng amo. Meron din po na articulation of grounds saying na yung kanyang death threats, no joke, Yan na no naman joke. tayo. Ito po ay bahagi ng pwedeng sufficient ground for the continuation of the impeachment proceedings. Yan daw. Di ba nga sinabi niya, tetegehin ko kayo if mategay ako. Alam mo yon? May if. At saka yung if na yon kapag nategay pa siya. Ipapategay ko sila if mategay ako. May inutusan ako, ang sabi ko, tiliwanagin natin, baka hindi mo naiintindihan yon. Ang sabi ni Bibi Sara, doon sa kanyang video, ipapategay ko sila if mategay ako. Meron akong inutusan. Ang labo naman nun eh. Hindi death threat. Hindi threat yun. Di ba? Binibigyan nyo lang ng mali siya. Tama. In this representation's opinion, ang kanyang ding pangongontrata ng pagpatay ng sinuman. Ayan tayo eh. Yan ang sinasabi natin eh. Hindi mo talaga naiintindihan kung ano ang laman ng video. Basta makabanat lang kayo, basta magawa nyo lang yung trabaho nyo para sirain si Bibi Sara, talagang gagawa kayo ng paraan. Ano ba nga sabi? Ito ay isang political na pag-atake kay Bibi Sara. So, babalik natin ang usapan. Hindi porket nagkaroon ng insufficient in ground, impeachado na si Bibi Sara. Walang ganun. Tandaan nyo, hindi ganun yun. Sa Kamara, oo, sama-sama sila. Pero, ano ba yung merong banat ito ilang senador dumalo sa Senate Ethics Committee? Alam nyo, ano ba yung Ethics Committee na yan? Hindi ko pa alam eh. Parang meron silang nirereklamo dyan patungkol sa isang senador eh. So, abangan natin yung usapin patungkol sa pag-attend ni Senador Marcoleta. Inihintay ko yung video na yun eh. Para may paliwanag natin ang husto. Nakakaawa talaga ito mga... Ngayon, talo na kayo kay Senador Marcoleta. Talo na kayo. Baka magulat sila bukas. Wala nang sufficient ground. Diba? Sila gumagawa kasi tingnan mo si Congressman Polo Duterte nagtanong, ano yung bago ba yan? Bago ba yung rules nyo? Siguro naasiwaan doon sa tanong, medyo tumaas ang boses ni ate. Pero, siyempre, pag dinig sa ethics complaint laban sa ilang senador, hindi pa masisimula ng Senado. Okay yan. All goods yan. Meron pala akong ibibigay sa inyo. Kayo na ba magbigay ng opinion nyo dito? Kasi, sorry merong lumalabas silang survey. Dahil ang survey daw nila, mataas daw yung survey ni Ate Leni kaysa dito kay Bibi Sara. Papakita ko sa inyo. Ikaw ba naniniwala na ito ang survey ni Ate Leni? Sabi dito, sabi ni Opiniong Tunay, presidential winning rate for 2028 if the election were held today. Agree ba kayo? Kung ngayon gaganapin ang eleksyon, agree ka ba? Malakas si VP Leni
lakihan natin to. Malakas daw si Ate Leni sa Luzon at Visayas. Pero nakakuha talaga si BP Sara, ang nakuha talaga ang Mindanao. Although prediction lang ito, pwede pang magbago resulta sa mga susunod na araw, buwan, taon na lang pwede sa mga tatakbo. So far, sila palang dalawa na personalidad ang sinisigaw ng taong bayan. Pero baka mali ako, tama kayo. Tingin nyo, yan ang kanyang fall. Presidential winning rate, prediction for 2028, 70% overall. Wow. Tapos si BP Sara raw, 49. Saan kayo na naginip? Saan kayo kumuha ng kapal na muka para sabihin na mas malakas si Ate Leni kaysa BP Sara? Nanonood ba kayo ng totoong survey? O talagang pinapahype nyo lang talaga yung manok nyo? Kasi nakakaawa kayo eh. Diba? Nakaka-irita na talagang gumagawa at nagbabayad sila ng mga troll para ipamukha sa taong bayan na malakas ito si Ate Leni. Diyos ko po, Rudy. Hindi nga nanala kay Bonget eh. Diba? Si Bonget nga, naglalaglag yung survey tsaka yung trust rating tsaka approval rating ngayon eh. Tapos sasabihin nyo malakas. Wow. Tingnan nyo na lang yung mga totoong nagsusurvey. Bago kayo magkukuda-kuda dyan. Ano ito? Pasimuno ng galit. Sino ba? Yusek Claro, may bagong patutsadya kay BP Sara. Naku. Ano raw ito? Sabi daw ni Yusek Clara, ano daw nagpaparami ng ano? Alamin natin na ha. Nagpaparami sino ng ano? Alamin natin. Ito, ilalabas natin yung video. Ito na. Yusek Claro Castro may bagong patusada kay BP Sara. Alamin. Nagpaparami umano ng troll si Vice President Sara Duterte para siraan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang panayam kanina, sinabi ni Yusek Castro na si VP Sara ang pinagmumulan ng rage bait o paninira. Mukhang binabaligtad na ni ate Si VP Sara pa ang magpaparami ng troll. Hindi ba pwedeng makakampo ng mga durobo ang may pakanaan ito? Di ba? Ano ba yung pagbibintang nyo? Isa na naman kayo sa nambintang. Di ba, hayaan nyo, habang sinisiraan nila si VP Sara, lalong tumataas ang trust rating. Totoo, di ba? Para magalit ang taong bayan kay PBBM, may tumutulong pa umanong bansa kay VP Sara upang gawin ang pagpaparami ng troll. Gayunman, hindi na sinabi ni Yusek Castro kung anong bansa ito at iginiit na si VP Sara na ang nakakaalam. Aray ko. Parang lumalabas itong si Anta Clara. Siya na yung birador ng Malacanang. Siya na yung tumatarget. Hindi mo alam kung anong trabaho eh. Di ba spokesperson? Pero siya ngayon depensadora at siya ngayon yung bira-bira. Totoo. Ayun yung sabi sa video. Diba? So ngayon pasok tayo. Senator Pampilo Lacson sa 18 ex-Marine. Saan natin sila ikukulong kung mauuwi sa contempt? Bakit kailangan ikulong? Ang tanong dito, ayun ang tanong niya eh. Saan daw ikukulong if makontempt ang 18 Marines? Boss, amo manager. Ang hinihiling ng mga 18 Marines maimbestigahan yung anomalya sa maleta. Bakit ito kagad ang parang banat mo? Ang sabi pa rito, nagpapahayag ng pag-alinlangan si Senador Lacson hingin sa planong pagpatawag sa 18 dating miyembro ng Philippine Marines na umano'y sangkot sa paghahatid ng kickback sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa senador, bago isa lang ang mga ito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon, kailangan maging malinaw muna ang bawat detalye ng kanilang testimonya upang matiyak na magiging produktibo ang investigasyon. Anak ng bugi naman, Rudy naman. Bakit hindi mo muna basahin yung affidavit ng 18 Marine? At bakit hindi mo muna ipatawag? Kasi kung contempt kagad ang iniisip mo, ibig sabihin, meron kang plano. Di ba? Sa bibig lumabas eh.
Saan daw iko-contempt? Saan daw ikukulong if ma-contempt itong 18 Marines? 'Di ba? Binigyan din ni Lacson na dapat ay nakipag-ugnayan na ang abogado ng mga naturang testigo na si Atty. Levy Baligot sa komite upang ilatag ang mga konkretong impormasyon. Sa ngayon, wala pa umanong nagaganap na formal na pag-uusap sa pagitan ng Senado at panig ni Baligot. Babala ng mababatas, ayaw niya masayang ang oras ng komite sa isang hearing. Actually, hindi masasayang yung... walang masasayang yan, boss. Kung gusto mong tumulong sa kababayan mo, walang masasayang dyan. Mabibigyan pa ng linaw kasi magsasabi yun ng katotohanan, yung 18 Marines. At saka yan, yung sworn statement o affidavit, nakapanumpa yan. Kaya hindi magsisinungaling yan. Kung ikaw, gusto mo magsinungaling at meron kang i-cover up dito, naku, pagbigyan mo muna na humarap. Binigyan din, bukod sa kalidad ng testimonya, tinilakay din ni Lacson ang practical na problema na logistika ng Senado. Parang naiiba yung usapan. Parang lumalayo talaga yung usapan. Wala na tayong ibang iisipin nito. Wala na tayong ibang idadahilan. Ayaw mo ba o gusto? Gusto mo ba o ayaw? Ayaw mo talaga sa ayaw mo talaga. Ganun lang nakikita ng taong bayan. Parang ayaw nila talaga. Wala silang sagot. Ito naman sila'y naman talaga. Hindi naman talaga sasagot si BP Sara. Dahil yung mga banat nyo, walang sustansya. Ano sasagutin ni BP Sara? Puro naman kasinungalingan yung mga pinapile nyo sa kanya. Diba? Maging ano naman kayo sa sarili nyo. At sa taong bayan. Inihiling ng taong bayan, yung flood control ang imbestigahan. Anong nangyayari? Si BP Sara ang gusto nilang idiin. Ang usapan dito, bilyones sa maleta. Ayaw nilang tigilan yung sinabi ng COA. Gusto nila, kung ano yung paninindigan nila na nilustay ni BP Sara yung 125 million, yun ang gusto nila. Gusto nyo lang yan. Pero ang taong bayan, huwag nyo isama sa kagustuhan nyo. Diba? Pumasok ka na. The answer did not specifically controvert any of those material allegations. They are deemed admitted. Only a general denial can be said to be can be said to have been interposed. But was there in fact an answer to the material allegations? Yung mga tungkol po doon sa pagbanta nga po sa Pangulo. Kaya na naman tayo, paulit-ulit. Kita nyo, sabi ko sa'yo, para silang plaka. Kung ano yung hinain nila last year, ito rin na naman. Wala na ba kayo talagang magandang dahilan para mapatunayan yung sa sambayan ng Pilipino na talagang impeachable o ka-impeach si BP Sara? Para kayong sirang, alam ba yung yung parang nire-rewind? Ganon kayo. Yung CD na nagja-jump, ganon kayo. Wala silang matibay na ebidensya dito. Malamang nito, pag lipas ng ilang araw dito, basura na to. Mababasura talaga. Iba pang opisyal tungkol din po sa malverse ng mga pera, yung hindi pagkaka-explain ng mga confidential funds, anomalous disbursements, yung mga certification ng VP Sara, siya mismong pumirma, yung mga liquidation vouchers, liquidation reports, accomplishment reports, siya mismo ang pumirma, yung pag-deliver ng perang ito, noon nakita natin doon sa affidavit as attached to the complaint ni Mr. Ramil Madriaga kung saan napunta. Hindi ito doon sa mga tamang gamit para sa confidential funds. Walang sagot tungkol doon sa mga notices of suspension, pag-issue ng notices of suspension, notices of ano nga sasagutin ni BP Sara sa inyo? Diba? Walang dapat sagutin si BP Sara. Kayo lang nagpupumilit eh. Kasi bayad. Magkano naman kaya kada hearing? Parang TWADCOM 4.0 na ata to eh. Diba? TWADCOM, tapos TRICOM, Infracom. Ito naman, TWADCOM 4.0. Halos yung karakter ng TWADCOM nandito na naman. Sila rin na naman.
Oo, pero sasabihin ko sa inyo, hindi kayo aabante. Masasayang lang ang effort nyo, pero may pera naman kayo. Sabi ni Aling Ledesma. Masasayang lang kayo, pero kumita naman kayo. Sabi ni Aling Ledesma. Bakit daw? Kasi pinopondohan ho yan. Kada hearing yan, siyempre, hindi naman pwedeng hindi pondohan yan. Di ba? Kailangan yan, mayroong malaking budget. Kasi may pakain, alam mo yon yung gastusin kada hearing. Hindi naman daan-libo lang yan. Milyunan ang usapin yan. Tama sa tama. Yung mga order sa catering, maraming pagbabayaran sila. Pero sa 2028, kailangan may pagbayarin din. At merong magbayad. Di ba? Kung umabot ka sa video natin ito, saan ka nga? Kasi may na tayong Amerika, Canada, France, Germany, Australia, New Zealand. Shoutout pala, may nagpapashoutout sa atin taga New Zealand. Sana nandito pa, hindi ko pa nabura. Pasensya na sabi dito, kay Ma'am Conilyn Godines from Dubai. Shoutout sa iyo, Ma'am Emily. At sino pa ba? Nakalimutan ko na yung iba. Save na natin ha. Yan. I-like and share nyo yung video. At huwag mo kakalimutan, hit mo yung bell para nakakatanggap ka. Everyday meron po tayong upload. Tsaka ilambing ko sa inyo. I-like and share. Bye-bye!